What's up mga kamema? So, for today's video, samahan nyo akong mag-bypass ng head unit nitong ating Toyota Vios 2023 model. Kaya ito na pang hinihintay natin guys, let's go! Isang mahalagang paalala para sa lahat ng manonood. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung ating head unit na hindi naka-bypass. Nagpe-play yung video natin kapag nakaangat yung handbrake. Kapag binaba ko naman tong handbrake, nawawala yung video at nagbublue siya. So meron tayong i-disconnect dyan na wire. Una, itong handbrake. Pangalawa, yung kanyang speed sensor. Pag umaandar kasi, naggaganyan din yan. Ulitin natin, nag-play siya ulit kasi nadedetect niya yung ating handbrake. Kaya okay yung video. Ngayon, pag binaba ulit natin, nawala yung video kasi hindi niya nadedetect yung handbrake. So ganyan yung aayusin natin guys. Kaya panoorin nyo ng buo itong video na ito para makita nyo kung paano magiging diskarte ko dito sa pag-bypass nitong ating Toyota Vios 2023 model. Let's go! Ito pala yung mga kakailanganin natin sa pag-bypass ng ating head unit. Phillips screw, scissors, trim removal toolkit, electrical tape, wire, OT terminal or flat washer. Unahin natin tanggalin tong fairings. Gamit itong ating special tools or trim removal toolkit. So dito tayo magsisimulang magtuklap sa ilalim. Siksik nyo lang tong ating tools hanggang sa magkaroon siya ng awang. Tapos kapag may awang na siya, usog lang kayo sa ibang parte nito. Tapos kapag naramdaman niya umangat na, lipat naman kayo sa iba hanggang sa matatanggal na lang yung clip yan guys. Next naman natin guys, itong frame ng ating aircon at ng ating head unit. Meron yan guys, 4 na tornilyo. So tanggalin lang natin itong mga tornilyo na to. Tingnan nyo kung paano babaklasin yung frame. Umpisahan natin sa ibabaw guys dahil nandiyan yung clip niyan. Ngayon pag umangat na siya guys, lipat naman tayo dito sa ilalim na banda. Yan. Next natin guys is ito namang bracket ng ating head unit. Meron din siyang 4 na tornilyuhan. Tanggalin lang natin guys. So pag natanggal na natin lahat ng tornilyo, pwede na natin siyang kilahin. At ito na yung mga socket ng ating head unit. Hindi naman kayo malilito rito guys dahil magkakaiba. Bali ito lang yung gagalawin natin dyan guys. Dito lang tayo magdi-disconnect ng wire. Dahil dito lang nakakonekta yung sa handbrake at yung sa speed sensor niya. So tanggalin lang natin tong mga socket na to at gugunahin ko munang assemblein itong ating head unit. So ito yung ating head unit guys. Bali kailangan nyo lang dito ng wire at ng OT terminal. Kung wala naman kayong OT terminal, pwede rin naman itong flat washer. Tanggalin lang natin tong
tornilyo na to guys dahil dyan natin itatap itong ating wire. Napakasimple lang ito gawin guys. Ngayon guys, bali dito natin i-connect yung wire ng handbrake na puputulin natin dun sa may socket. Balik na tayo dun sa sasakyan guys. So ito yung socket guys. Hanapin lang natin dito yung wire ng handbrake at yung wire ng speed sensor. Bale, meron kayong dalawang option dito guys. Yung unang option guys, pwede nyong sundutin tong socket para lumabas yung i-disconnect natin na wire. Pangalawang option naman guys is putulin yung wire na i-disconnect natin. So pili na lang kayo sa dalawa guys kung saan kayo mas komportable. Bali itong wire na to guys is yung sa ating handbrake. Bali itong kulay blue na to yung puputulin natin. Bomb has been defused. Itong kulay black naman na wire is dun sa ating speed sensor. Napuputulin din natin para hindi mag-blue yung screen kapag umaandar tayo. Bomb has been defused. So after natin maputol tong dalawang to, bali itong wire ng handbrake, babalatan natin yung dulo. Tapos itong kulay itim naman, tatakpan lang natin o titapan lang natin ng electrical tape. After natin balatan tong wire ng handbrake, balutan naman natin ng tape itong wire ng speed sensor. Balutan din natin itong pinagputulan ng wire ng handbrake at wire ng speed sensor. Siguraduhin lang natin na mababalutan natin ng maayos ng electrical tape itong mga wires na pinagpuputol natin para maiwasan natin magkaroon ng problema sa ating wiring. Next natin guys is i-connect na natin itong ating ginawang ground dito sa wire ng handbrake. Ikabit na natin itong mga socket ng mabuti. I-connect na natin itong ginawa nating ground dito sa wire ng handbrake at balutan natin ng electrical tape ng mabuti. Bago nyo pala ibalik o ikabit yung mga binaklas natin, mas mabuti kung testingin nyo muna. Tapos pag okay na, ikabit na natin o ibalik na ulit natin yung mga binaklas natin. Sa pagbalik naman guys, madali lang naman din to. Salpak lang natin maayos yung head unit. Tapos, tornilyohan na natin siya. Ikabit na natin yung frame. Tanghuli itong fairings. Ilapat nyo lang mabuti yung mga clip
bago nyo siya ipasok, so alalayan lang yung pagkabit. So testingin natin siya guys. Nagpe-play yung video, nakaangat yung handbrake natin. Makikita nyo sa ating dashboard na naka-handbrake tayo. So, ibababa ko yung handbrake. Yan. Papansin nyo, nababao na siya. Dahil wala na rin siya doon sa ating dashboard. Pero yung video natin, goods pa rin. Nagpe-play pa rin siya, no? So, pansinin nyo yung dashboard natin guys ha. Iaangat ko to. Ayan. So, ibig sabihin, naka-engage yung ating handbrake. Yung video natin nagpe-play. Aba natin, nagpe-play pa rin yung video, pero nakababa na yung handbrake natin. So, goods. Next naman natin guys is kapag umaandar naman tayo, tingnan natin kung magbo-blue yung ating head unit kapag umaandar naman tayo. Let's go guys! So I hope na nagustuhan nyo ang video na ito at huwag niyong kalimutan i-like. Para naman sa mga katanungan at may isasuggest na gawan ko ng content, comment down below. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga upcoming videos. So muli, ako po ang inyong lingkod na si Mr. Mema. Hanggang sa muli guys. Goodbye!